Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. At pa-follow na rin po yung ating social media accounts para sa Pinasabat YouTube at Facebook pages. So pakisuportahan na rin po yan, mga kababayan, para magpatuloy naman ang ating mga racket dyan. At saka, mga kababayan, huwag niyo kalimutan na mapapanood niyo po ang live ang Pinasabat with Coach Jarrett sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Facebook at YouTube channel every Saturday, 8:30 p.m. So yun nga sa radyo. Mapapainggan nyo rin syempre sa radyo, kaya nga Radyo Pilipinas. Oo, sa 738 sa AM band at meron din po yan sa Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa GMA For the Box. So, ayun. Kita-kits mga kababayan doon sa ating Radyo Pilipinas na radio show. Okay, mga kababayan, pag-usapan naman ngayon natin ito na meron akong na-feel o nararamdaman o nakikinikinita na one of these days ay ikakabit nila ito kay President Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi inumpisahan na nila eh. Yun eh. Inumpisahan na kasi nila, mga kababayan. So dahil inumpisahan na nila, hindi ako magtataka kung one of these days ay magkakaroon ho ng impact o ibabato din nila ito kay President Bongbong Marcos. Kasi mga kababayan, kanina napabalita po na si then DOF Secretary, now Executive Secretary Ralph Recto ay kinasuhan ng malversation at plunder sa Office of the Ombudsman. Kanina ho yan, mga kababayan. Ang sabi, a group filed a complaint against Executive Secretary Ralph Recto and former PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma over the transfer of PhilHealth's excess funds to the National Treasury. The Save the Philippines Coalition lodged complaints of malversation and violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act before the Office of the Ombudsman on Monday, December 22. So kanina ho yan, mga babayan. Panoorin natin yung balita. Ano bang naganap dito talaga? Panoorin natin to. Sampahan ng kaso ang issue sa fund transfer ng PhilHealth. Ang mga respondents sina Executive Secretary Ralph Recto at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Inireklamo ng isang koalisyon sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Kabilang sa mga reklamo ang technical malversation, plunder at grave misconduct. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Paliwanag nila, mali ang ginawang paglipat ng pondo mula sa PhilHealth dahil violation ito ng PhilHealth Charter at Universal Healthcare Law. Dapat daw kasing mapunta ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Ginamit sa ibang purpose other than the original purpose of the fund. So, under the decision of the Supreme Court, illegal po yung kapitangan sila. Kaya yung po ang dahilan kung nagsamtabi ang kasong malversation, plunder, and anti-graft violation and corrupt. The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred and then nilagay doon sa Treasury to answer for those unprogrammed appropriations.
Si Recto ang Finance Secretary nang mangyari ang fund transfer noong 2024. Okay. Sa isa namang desisyon dated December 3, iniutos na ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito dahil nilabag daw ng fund transfer ang ilang probisyon ng saligang batas. Kaya hinihiling din ng mga complainant ang agarang pagpataw ng preventive suspension kina Recto at Ledesma at maisampa ang criminal information laban sa dalawa sa Sandigan Bayan. Agad naman naglabas ng pahayag si Recto patungkol sa issue. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa mga korte at makikipagtulungan daw siya sa Office of the Ombudsman sa oras na magsimula na ang preliminary investigation. Okay. Bukas din daw si Recto na sagutin ang mga isyong inalabas ng Save the Philippines Coalition. Pero hindi rin daw siya magugulo ng tinatawag niyang political noise at mananatili raw na prioridad ang kanyang trabaho. Kaya hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na tugunan nito. Wala pang pahayag si Ledesma tungkol Okay. Pag-usapan ngayon natin to. Unang-una, mga kababayan, sino ba si Save the Philippines Coalition? Sino ba si Save the Philippines Coalition? Kasi nung nire-research ko siya, mga kababayan, hinahanap ko, wala masyadong balita tungkol sa kanya other than, mga kababayan, dito ho, sa isang article na ito. Ayan. Save the Philippines Coalition launches Cebu chapter. Ayan. So may Cebu chapter na sila. December 21, 2025. So, nung linggo lang binuksan ang kanilang Cebu chapter, mga kababayan. Okay. Tapos, sabi nila, STP, parang Stone Temple Pilots yan. Save the Philippines Coalition. Okay. National movement daw. Okay. Tapos, position unifying civic movement. Okay, sige. Tingnan natin to. The launch was led by STP Coalition National Chairman Leoncio Evasco Jr. Parang kilala ko tong parang naririnig-rinig ko tong si Leoncio Evasco Jr. Wait lang. Wait. Former cabinet secretary ni Didigong. Former cabinet secretary ni Rodrigo Duterte. Teka, ito siya rin ba yung nagreklamo sa Comelec? Parang kasama siya dun eh. Parang kasama siya dun. Oo, agriculture secretary siya before ni Rodrigo Duterte. Tama? Wait. Ito, meron balita si PCO. Oo. May balita si PCO eh. Wait. Ito siya. Wait. Cabinet Secretary 2016 to August 22, 2016. So, nakaano siya kay Digong nito mga panahon na to. Ay, hindi, wait. Wait, tingnan natin. Ito, 2018. Nag-file siya ng COC sa Maribohok. Okay. So, umalis siya sa as a CABSEC nung umalis siya as a cabinet secretary dahil tumakbo siyang governor ng Bohol. Wait, tingnan nga natin yung kanyang Filipino politician who is incumbent. Siya mismo nagsasabi pala. Siya pala mismo ang nagsasabi, guys. Siya mismo ang nagsasabi. Okay. Now it's clearer. Okay, kung bakit may ganitong pagka-file ang kaso. Yan siya. Leoncio Evasco Jr. Okay, ito. A Filipino politician. Siya nagsabi niyan, hindi ako
who is the incumbent Secretary of the Cabinet of Rodrigo Duterte's administration. Yun sabi niya. Oo, yun ang sabi niya sa kanyang Facebook page, guys. Oo. Hindi natin ano to ha, siya nagsabi niya sa sarili niya. Hindi natin ano yan. Tsaka, puro siya SMNI. Ito yung kahapon, no? Yung launch daw ng Save the Philippines ko. Digong nga. Oo. Duterte nga, guys. Oo. Sure na ako dyan. Ayan, no? Ayan siya. Ito siya. Okay. So, sila pala yung nag-file ng kaso. Kampo pala ng DDS, ere. Kaya pala may problema yung kaso. Alam niyo kung bakit. Alam niyo kung bakit may problema? Ngayon pa lang, umpisahan ko na. Sabihin ko na, guys, ha? May problema. Kasi ang kanilang inihabla ay malversation at plunder. Oo, malversation and plunder. Although covered po ito ng revised penal code, crime pa rin ito, crime, oo. Pero meron lamang silang mga hiwalay na legislation. So ito po mga offenses na to, mga kababayan, is also criminal in nature. Oo. Criminal o yan. So, malversation sa plunder. Malversation, mga kababayan, ay ang paggamit ng pera ng bayan na nakalaan sa isang bagay pero hindi doon ginamit sa ibang gastusin. So, halimbawa, meron nakabudget na pambayad, meron ka 1,000 na nakabudget pambayad ng kuryente. Pero, nung inabot mo sa anak mo, sabi mo sa kanya, anak, bayaran mo yung kuryente natin ng 1,000. Ang ginawa ng anak mo, pinambili niya ng cellphone. Halimbawa, malversation ang tawag. Yun ang malversation. Plunder naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun naman ang plunder. Okay. So, both of these are criminal offenses. Criminal offenses yan. May problema ngayon itong grupo ng Save the Philippines Coalition ni Rodrigo Duterte. Ng mga DDS. Oo. Bakit? Kasi, Supreme Court na nga ang nagsabi na walang criminal liability si Ralph Recto. Ulitin natin. Hindi ko alam kasi kung binasa nila yung balita eh. Pag DDS talaga, hindi nagbabasa ng balita. Pag DDS, hindi nagbabasa ng balita yata eh. Oo. Ang sabi kasi ng Supreme Court, walang criminal liability si Ralph Recto. Oo. At hindi lang ho isa. Marami sila. Ng justice. Ito yung ano. Ito ay website ng Supreme Court of the Philippines. Tapos, inilista nila yung mga justices. Ayan, nakalista yung justices. Tapos, kung ano yung kanilang sinabi doon sa desisyon ng 60 billion peso PhilHealth funds. Ayan, oh. Oo. Yan, okay. So, kaso medyo too late the hero na si Supreme Court dito. Oo. Kasi, nauna nang magsabi si PBBM na i-restore yung 60 billion na yan. Oo. So, September 20 pa lang, sinabi na ni Presidente na, ibalik nyo na yan, 60 billion na yan. So, medyo late na, no? Supreme Court. Medyo late na po tayo, mga ma'am, sir. Pero sige, wala namang problema. Oo, wala namang problema doon. Isa-isahin natin. Ito, medyo dinownload ko siya, tapos kasi hindi ko ma-zoom in ng sobra-sobra dito. So, at least dito, ito pala, mababasa natin. Ayan, pwede kong mas lapitan. Okay. Punta muna natin dito. Siyempre, si Chief Justice concurred with ponensya. Ito yung ponente. Yung sumulat ng decision, si Justice Amy Lazaro Javier. Tapos, okay, puntahan natin itong nasa ilalim. Anong sabi? Sabi ni Justice Henry Inting, no grave abuse of discretion in certifying 2024 GAB as urgent. Iba ho yan, ibang issue pa ho yan. Yan ho yung kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ho yung kay Secretary Ralph Recto.
No criminal liability, sabi ni Associate Justice Rodil Zalameda. No criminal liability, ibig sabihin, walang pananagutang pang kriminal. Etong si Ralph Recto. For technical malversation or plunder. Save the Philippines Coalition. Kinontra na kayo ng justice ng Supreme Court. Ano pang pag-uusapan natin? Basta pag-DDS talaga. Pag-DDS talaga, guys. Ayan o. Ayan o. Just sabi ni Associate Justice Rodil Zalameda. No criminal liability for technical malversation or plunder because DOF Secretary's actions were strictly ministerial and made in good faith. Wala rong pagkakamali dahil ang ginawa lang daw ni DOF Secretary Ralph Recto noong mga panahon na yon ay ministerial lamang, ibig sabihin kasama sa kanyang trabaho. At ginawa ng walang mali siya. Walang intensyon gumawa ng plunder or malversation. Ito pa, isa pa lang yan mga kababayan. Ito pa. Justice Samuel Gerlan. No criminal liability on the part of DOF Secretary. As he was duty-bound and acted in good faith in implementing Special Provision number 1D of 2024 GAA. Pareho lang na sinabi ni Justice Rodil Zalameda. Oo, halos pareho. Walang criminal liability. Walang pananagutang pang-kriminal. Si DOF Secretary Ralph Recto. Eto pa. Justice Raul B. Villanueva. No criminal liability and grave abuse of discretion of DOF Secretary for issuing DOF Circular 003-2024. Wala daw criminal liability. Sabi ni Justice Raul B. Villanueva. O, eto pa. Issue of criminality of DOF Secretary is beyond the scope of the petition. Hence, any allegation at this time that his acts constitute malversation or plunder violates his constitutional rights. O, kailangan daw maghabla. O, maghabla daw kayo na pasok doon sa sa malversation at plunder. O, eto pa. Eto. Justice Joseph Y. Lopez. Joseph Lopez. Transfer of PhilHealth's, ito pala. Ito. Of PhilHealth's reserve funds void but no criminal liability of DOF Secretary or public respondents for technical malversation or plunder. They acted in good faith. Ano pa? Associate Justice Ricardo R. Rosario. No criminal liability for technical malversation or plunder transfer done under mantle of legality and good faith. My goodness! Anong sinasabi ng mga Supreme Court Justices, mga kababayan? Sa liability ni Executive Secretary Ralph Recto. Walang kriminal na pananagutan. Ano to pinagsasabi ng Save the Philippines? Save the Philippines Coalition. Ano to pinagsasabi nyo dito? Oo, or baka kulang sa reading comprehension kasi DDS eh. Ganun talaga yata pag DDS, guys. Ayan, pag DDS, guys, wala talaga. Mahira sa comprehension eh. Grabe naman, nakakahiya din dun sa abogado. Alam nyo kasi, meron silang isang abogado na kasama. Anong pangalan niya, nung abogado? Sino ba to? Nagsalita kanina abogado eh. Anyway, I forgot her name. Babae. Babae abogado. Di ba? Dapat mas alam niya yan kasi abogado siya eh. Tsaka siguro naman nagbabasa siya ng mga decision ng Supreme Court. Ba't sumama pa siya dito?
Di ba? Take one for the team. Ganun ba yun? Take one for the team. Alam nyo mga kababayan, this is a what we call a harassment. Hinaharas ng mga DDS through trumped up cases ang Marcos administration. Para lang meron silang maikwento, masabi nila na, kinasuhan namin ang krimen, ang krimen ng Marcos administration. Kahit wala namang krimen na ginawa. Yun ang sabi ng mga Supreme Court justices eh. Paulit-ulit sinabi, walang criminal liability. The act was done in good faith, sabi. So it's either hindi ito nabasa ng abogado nila or baka binasa pero for the sake of PR, I don't know. Pasikat? Hindi ko alam. Baka pasikat, pwede. Tinuluyan pa rin. Para nga naman mapag-usapan yung kanilang grupo, di ba? But again, mga kababayan, Supreme Court na rin noon nagsabi na walang criminal liability si Ralph Recto. But again, let's go a bit further. Kasi ang alam naman natin, mga kababayan, kung DDS ang nag-file nito, eventually, ang gusto nilang siraan ay ang Marcos administration. Ano bang sinabi? Meron bang criminal liability si PBBM? Ang sabi, the President did not commit grave abuse of discretion when he certified as urgent House Bill number 8980. Wala daw siyang ginawang pagkakamali nung sinertify niya as urgent. Although dito medyo magkakaiba ang sinabi ng mga justices, nagkaiba lang dahil sa decision ni Justice Leonin. Siya lang naman ang may naibang sinabi. Ayun, no? Presidential Certification of Urgency of 2024 GAB unconstitutional. Pero siya lang ang nagsabi. Yung yung kasama niyang dilawan na si Justice Benjamin Kagiwa, sabi niya, no grave abuse of discretion in certifying 2024 GAB as urgent. Inclusion, di pala yan. Ano yan? Ito, si Justice Inting din. No grave abuse of discretion in certifying 2024 GAB as urgent. wala dong grave abuse of discretion. Okay. Ano pa? Okay, kay Gerlan, no criminal liability. Okay, tayo sa kabila. Raul B. Villanueva. Presidential Certification of Urgency of 2024 GAB is valid, sabi ni Justice Raul B. Villanueva. Not only that, he took judicial notice of presidential order to return 60 billion to PhilHealth, sabi niya. Ayan, 60, nakasulat to. Not only that, ito pa. Wholesale invalidation. Okay. Sana ba? Okay, technical malversation. Ito kasama na rin dito. Kasi public respondent si PBBM kahit hindi naman siya dapat kinakasuhan. Okay. Concurred fully with ponensya. Sabi ng ponensya, mga kababayan, wala rong grave abuse of discretion na ginawa si Presidente Bongbong Marcos. Concurred siya fully with ponensya. Wala raw siyang kontra. Ay, sorry, Mr. President. Mali lang ang napindot ko. Okay. So, ayan. So, si Justice Ricardo R. Rosario, yun din ang kanyang sinabi. Oo. So, mukhang walang pupuntahan tong malversation tsaka plunder charges na i-file ng Save the Philippines Coalition. So, para saan ngayon tong kaso na to? Again, mga kababayan, kakasabi ko kanina, nang ang kaso na ito, laban kay ES Ralph Recto, ay isang political harassment. Alam natin, si Leoncio B. Evasco, ang pinuno na siyang nag-file ng kaso nito, ay isang Duterte acolyte. O isa siyang Duterte preacher. Oo. DDS kumbaga. So, siguro i-file niya tong kaso na ito just for, kasi
Hindi ko naiintindihan, ba't sinakyan ang abogado nila to eh? Sana ibang issue ang sinakyan nyo, hindi ito. Lalong-lalo na't may malinaw na desisyon ng Korte Suprema. Pumalya ang mga DDS dito sa kaso natin. O baka napag-utusan lang din naman kasi, hindi natin alam. Baka gusto nila tanggalin ang init ni Ramil Madriaga kay Sara Duterte, so nag-file sila ng kaso sa ombudsman laban sa administrasyon. Kaso nga lang, yung kaso, palyado. Umpisa pa lang, baka hindi na umubra to. Sabi naman ni Ralph Recto, haharapin niya lahat yan. Ano ihaharap niya? Ihaharap lang niya yung desisyon ng Korte Suprema. Yun lang ang ihaharap niya. Tapos, wala na, no discussion, tapos na ang kwentuhan. Iyak na naman ang mga DDS na ito. So, well, baka naman magmilagro ang ombudsman, di ba? Di natin alam. Pero alam nyo kasi, res judicata na yan, wala na yan. Oh, that's part of our judicial system na, yung decision na yun ng Korte Suprema. Wala na. Wala na yan. Unless babaguhin nila yan in the future. But we don't know. Hintayin natin kung mangyayari yung ganong punto at one point in our history, di ba? But let's see. Malay na, magmilagro nga ang Panginoon or kung sino man Diyos ang sinasamba ng mga DDS. Siguro yung tatay nilang karton, baka dinggin yung panalangin nila at umusad yung kaso na yan. Anyway, mga babae, nagandito lang po tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, subscribe, and I'll see you in our next live stream, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?